Yan, magandang araw sa inyong lahat at nagbabalik ang ating Toots Amigo. Please po, like and subscribe lang po, sapat na yan sa akin. At ngayong araw na ito, pag-usapan natin itong si Maka Duterte na si Bato, no? Ang nakapagtataka dito, bakit pa ito nanalo bilang senador sa Pilipinas, na talagang isang tao lang naman ang kanilang pinagtatanggol at ang hindi ang Pilipinas na dapat nila tulungan para sa mga tao, di ba? Yan ang pag-uusapan natin dito kasi nga itong si Bato, no, isusunod na itong dalhin o hulihin ng ICC at dalhin sa Netherlands, no. Dapat lang talaga dito sa mga dutai na ito ay mahuli na. Ito yung mga nagpapa-mind conditioning sa mga tao eh. Kaya nagkakagulo ang buong Pilipinas. Nahahati ang mga tao dahil dito sa mga to, no. Na sana mahuli na itong mga to at wag nang pauwiin sa Pilipinas. No, pakinggan nga natin itong si Bato. Bato Gaya. Ako, may tanong ako sa inyo, Senator Bato. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte. Pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions. But no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Alam ko na, no, ako sasagot dyan. Kasi meron siyang binitawang salita na yung libreng kuryente. Pag umabot ka ng 2,000 pababa, ay libre na sa Meralco. Oh, asa na? Sana pinatupad niya yun, dapat singilin ito si Marcoleta, no? Naniwala ang mga tao doon sa sinabi niya. Alam niyo, dapat hindi na tayo maniniwala dito sa mga politikong mga sinungaling na ito eh. 2,000 daw na pababa sa kuryente ay libre na. O sana ngayon pa lang pag-upo niya, no? At sabagay, ano pa? July pa yata o June, ay itong June, no? Pag-upo nila, singilin na natin 'yan. Si Marcoleta, yan ang ano niya eh, sinabi niya eh. Pag mababa ka sa 2,000, libre na sa Meralco ang kuryente nyo. Oh, dapat tuparin niya yan. No, si Marcoleta, singilin natin yan. Itong si Bato, no, talagang paniwalang paniwala sa kanyang sarili, no? Matikas na matikas talaga. Pero pag ito ay nahuli na ng ICC, tignan natin kung ano ang reaksyon nito. Sigurado iiyak talaga to. Lagi siya nasa outer, right? Nalampasan pa niya si Aimee Marcos. How did he do it? Ang alam ko, Karino, yung mga, I don't know if I'm correct, Sure. narinig ko lang, yun ang mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey. Yung mga survey na hindi sumasali. So their votes are, their solid votes were not counted in the surveys. Maniwala ako kung hindi sila sumali at hindi sila namimili ng mga politiko na iboboto nila. May kanya-kanya silang manok. Oh. Yung mga iglesia, kung sino ang gusto nilang iboto, lahat sila binoboto nila. Ganun ang kanilang no? Ang kanilang idea. Oh. Mananalo yan si Marcoleta, hawak ng iglesia, iglesia yun eh. 'Di ba? Alanganin naman pababayaan 'yun. Oh, sige nga. At saka, Pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. Tama. So he's more than... hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Yung mga Duterte na mga tao, sumuporta Visayas at Mindanao, sumuporta sa kanya. Makita mo, after Bungo, Bato, next is Marcoleta kaagad, di ba? Makita mo sa mga result by region, Yes. sa Mindanao, sa Visayas, Bungo, Bato. Alam niyo si Marcoleta, yan ang nagsabi na wala ang West Philippine Sea. Dapat hindi binoboto yan. Marcoleta, imbis na ipagtanggol niya ang Pilipinas dahil may West Philippine Sea nga, sabi niya wala daw sa mapa ang West Philippine Sea. Makin mo, diba? Parang tinalikuran niya ang sarili niyang bansa. Dapat hindi nanalo yan si Marcoleta eh, diba? Ang dami nang nagtatanggol sa buong Pilipinas na merong West Philippine Sea, pero itong Marcoleta wala daw ang West Philippine Sea sa Pilipinas, diba? Siya mismo nagsalita na wala ang West Philippine Sea. O, dapat hindi nanalo itong mga to. Bato, Marcoleta kaagad. So, Proud ka doon ba? siya nakakuha ng malaki-laki sa support ng Duterte loyalist. All right. Last word, Senator Bato de la Rosa. Wala kayong kwenta. Karen, I would like to thank from the bottom of my heart sa ating mga kababayan na patuloy na nagtitiwala sa atin at sumuporta sa atin. Maraming salamat talaga sa iyong tulong Paano na ba ito makukulong na? nakabalik ako sa Senado. At
sa Akala mo makakabalik ka sa Senado? Makukulong ka na. Yan ang tandaan mo. Hindi ka makakabalik sa Senado. Hindi ka makakaupo. Makukulong ka na. Oh. sa lahat sana ng mga nanalo, I hope and pray na kung pwede, ihinto na natin yung pangayan. Hindi pwede yun. Kami naman, no, sa puso. Damay ka sa ginawa ni Digong. Dahil ikaw ang isa sa sumunod sa utos ng EJK. Diba? Damay ka dyan. Huwag kang magmalinis bato. Damay ka. Isa ka sa mga nag-utos sa mga pulis na kill. Oh. Kasi sinunod mo yung amo mo. Kung hindi mo sinunod yung amo mo, takot ka din, baka mamaya ikaw rin ang balikan ng amo mo. O, di ba? Wala kayong magagawa sa amo nyo. O ngayon saan na yung amo nyo? Nakakulong at isusunod na itong si Bato. Sa position, we are just reacting kapag mayroong action na ginagawa yung Malacanang against us. Nagre-react lang po kami in order to survive. Survival ang aming kuan diyan is kung hindi ka lumalaban ay mamamatay ka. So kailangan lumaban ka. Survival yan. So dapat sana kung narinig ko yung sinabi ng Pangulong Marcos na gusto niya magkaisa na kami para gaganda ang takbo ng Pilipinas. How I wish ganun na magiging direction natin. Kasi kami from the opposition, we are not Di ba nga humihingi kayo ng tawag dito ng pabor, no? Para magka sundo-sundo na pauwiin si Digong. Grabe yung hinihingi niyong pabor, hindi mangyayari yan, Bato. Ang laki ng kasalanan niyo sa Pilipinas. Marami kayong pinatay na tao. Di ba nga, sabi nga sa Ten Commandments, bawal pumatay ng tao. Oh, pumatay kayo. Kaya dapat lang talaga pagbayaran ninyo na makulong kayo. Kasi binaliwala ninyo ang batas ng Diyos na pumatay ng tao. Kahit sabihin na natin na masamang tao yun, kung mahuli ninyo, ikulong ninyo. Pwede pang magbago yung tao na yun. May pamilya yun eh. Pati damay pa mga inosenteng bata. Sa ginawa ninyo. Grabe kayo, mga ano kayo. Nilagay nyo nga talaga ang batas sa mga kamay ninyo. Kaya okay lang pala na pumatay ng tao. Diba? Galing. Na sabihin nyo, magtulungan. Hindi pwede yun. Pagbayaran nyo ang ginawa ninyo sa mga pamilya na pinaslang ninyo. we are not yung opposition na who will oppose for the sake of opposing. We are not an obstructionist opposition. Pag nakita namin na maganda yung programa ng gobyerno, we are here to support that program. Dahil bakit ba kami pinili ng taong bayan para gaganda ang buhay nila? So Pinili kayo ng mga bobo na mga Pilipino. Pinili kayo. Kasi isa lang naman ang mga dugo ninyo eh. 'Di ba? Na makaupo ang mga Duterte at muling gagawin ang AJK at muling ilulustay ang pera ng bansa. 'Di ba? Kayo lang naman ang yumayaman pagkatapos ninyong uupo diyan. Gagamitin niyo lang ang mga tao sa inyong mga kagustuhan. Wala nga kayong nagawang proyekto eh. 'Di ba? Hindi katulad ngayon kay PBBM, bumaba ang bigas. 'Di ba? Dapat 'yan ang tularan ninyo. Hindi yung pagpapaslang ng mga tao, 'yan ang iniintindi ninyo. 'Di ba? Totoo 'yan. Kasi ginawa niyo naman ang dapat na gagawin niyo pero talagang sobra-sobra. 'Di ba? Hindi niyo nga napaslang yung mga malalaking drug syndicate, yung mga maliliit lang. Paano mauubos 'yun? Kayo ang may hawak ng mga drug lord. Totoo 'yan. So we have to support those programs worth supporting. Nako. Pero pag may nakita naman kami na mali na ginagawa o kaya pang-aabuso na ginawa ng Wow. Parang tama yung ginagawa nila nung kayo ang nakaupo at kayo ang nasusunod sa Pilipinas. 'Di ba? Wala nang makakaano sa inyo, makakatalo sa inyo. Lahat takot. Kahit mali na yung ginagawa ninyo, tinutuloy-tuloy nyo pa. At ngayon nakikita ninyo ang presidente na tama ang ginagawa, ngayon sasabihin nyo mali. Gumising ka nga ba to? 'Di ba? Naku, sana hindi ka na lang nagsenador. Napakabobo ninyo. Malacanang or kung sino man, then we have to stand up. We have to stand up at paglaban natin yung tama at yung totoo. Yun ang Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Kaya pala makukulong ka dahil sumunod ka sa mali no? Kaya pala kung matalino ka, sana hindi mo sinunod ang mali. Inutusan ka sa pagpapatay ng mga tao, sinunod mo. Dahil takot ka rin sa amo mo. Ngayon, antay-antayin mo na lang yung makukulong ka sa dahig.
Malapit na. to support, and he said, an honest government. Do you agree na honest ang gobyernong to? Ayan. Magkakamali ka dyan. Basehan natin yung mga nagdaan, hindi sila naging honest. Pero moving forward, baka maging honest na sila. So wala na magiging bangayan kung magiging honest na sila all the way hanggang Alam niyo sa totoo lang, hindi lang naman honest dito, kayo. Kayong mga sinungaling kayo. Ginagamit nyo lang ang mga taong bayan para sa inyong kagustuhan. Na kayo lang ang makikinabang sa pera ng bayan. Yan lang yung totoo dyan. Hindi naman kayo gumagawa ng proyekto para sa tao Gusto nyo lang, puro pagpapas lang ang gagawin ninyo. Wala kayong proyekto. Dapat lang talaga kayo alisin dapat sa gobyerno. hanggang matapos yung second half of their term. Pero ang pagiging honest din, ibig sabihin hindi nagnanakaw, Kasama yun. Yung honest na hindi nagnanakaw at may isang salita. Hindi yung ibang sinasabi, iba ang ginagawa. That's, diba? Meron kasing patama yung sinasabi niya kay PBBM Nasabi na hindi tatanggapin ng ICC dito sa Pilipinas pero tinanggap ni PBBM. Yun nga kasi, si Trillanes yan ang may gawa na hindi pa tayo nakakawala sa ICC. Talagang sinulong na ni Trillanes yan. No? Alam kasi ni Trillanes yan na tanggalin ni Digong ang ICC sa Pilipinas. Kaya inunahan na siya ni Trillanes. Ngayon, singilin ninyo si PBBM. Dapat dyan, ang talagang ano inyo si Trillanes, kaya lang, hindi nyo kaya si Mayor Trillanes. Hindi nyo kaya. Diba? Kaya dapat lang sa inyo yan. No? Dapat lang sa inyo talaga yan na si Digong ay makulong na at kayo ang isusunod. Antay-antay lang kami. No? Antay-antay lang kami. that's not honesty. So sana magiging ganun sila. And you will expect from us. Akala mo naman si Bato, honest, no? Sinungaling ka rin. From the opposition na we will cooperate with them kung gano'n ang magiging takbo ng gobyerno natin. They expect Hindi ka na makakipag-operate dyan kasi makukulong ka na. Malapit-lapit na, antay-antay ka lang. cooperation from us. Hindi po kami mga obstructionist na mga opposition. We will help in nation building. Wow. All right, Bakit ka na on that ngayon? note, congratulations to you in advance, Senator Ronald Bato de la Rosa. Sana wag niyo pong sayangin ang mahigit sa 20 million votes ninyo. And that's a second term for you. Thank you, sir. Thank you, Karen. Maraming salamat sa iyo. Hindi niya sasayangin malapit-lapit na yan makulong sa dahig. Yan ang antayin natin. Yan ang antayin natin kung ano mangyayari talaga sa kanya. Diba? Kasi wala na siya magagawa dyan. Nagtatago-tago na nga siguro yan Alam mo yung pagtataguan yan sa Senado. Takot na yan. No? Kasi ang ICC nandyan na daw sa Pasay. Nag-aabang. Ngayon, takot na siya. Bato, antay-antay na namin ang paghuli sa'yo. Never miss a story. Unlock exclusive Ayan na. access to Tapos na. Kaya itong si Bato, kunyari makikipagsuporta sa gobyerno. Dahil alam niya na alam niya na mangyayari. Hindi rin siya makakaupo dyan. Sinayang nyo ang boto ng tao. At kung kayo ay maabsuelto, sigurado naman talaga niluloko nyo lang ang taong bayan. At wala naman kayong programa na magagawa talaga. Dahil ang tanging programa nyo lang na mailabas si Digong sa dahig na hindi na mangyayari talaga, di ba? Hindi na mangyayari talaga hanggang sa dulo ng buhay ni Digong ay sa dahig na yan titira, di ba? At susunod na kayo. Yan ang ating malalaman dito sa ating reaksyon. Please po, sa mga DDS dyan, gumising na kayo. Ang Davao ay binabaha na. Gisingin nyo ang mayor nyo, gisingin nyo ang congressman ninyo. Yan ang dapat gagawin ninyo dyan. Please, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ito po ang Toots Amigo. Yan, marunong tayong manood ng tamang mga reaksyon o balita, yung talagang may kapulutan tayo. Hindi tayo maniniwala sa mga katulad nito mga DDS na mga bobo. Yan, maraming salamat.